Magandang umaga. Ako si Richard from Pampanga. Masasabi ko noon na wala akong third eye. Isang ordinaryong bata na may kinatatakutan. Natakot sa multo, aswang at kung ano-ano pa. Hanggang sa may mangyari. Pero mahilig din ako makinig ng mga kwentong nakakatakot. Yan nga po yung isa sa naging libangan namin ng mga tropa ko nung nasa elementary pa lang kami. At ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung 13 years old pa lang ako. Mga 3 dekada na ang nakakalipas. Kinahiligan ko nung bata pa lang na magpunta sa mga bahay ng kapitbahay namin. Nakikipagkwentuhan ako sa matatandang kapitbahay. Nag-aabang ng mga kwentong nakakatakot. Hindi naman kasi tulad ngayon na parang hindi magkakakilala ang magkakapitbahay. Dati kasi, kilala ko pa ang mga naatira sa lugar namin. Balik tayo sa kwento. May isang bahay po sa lugar namin na bihira ko lang pinupuntahan. Hindi naman pangit yung pag-uugali ng mga naatira, kundi yung mismong bahay nila ay may kakaiba. Natutuwa pa nga ako sa anak nilang autistic na palaging tumatambay sa underground ng bahay nila. Tawagin na lang natin siyang Eden, yung autistic nilang anak. Yung underground ng bahay nila ay hindi ganon kalalim. May ginawa silang bintana sa parte na yon kung saan makikita lang yung itsura ng pinakailalim. Kapag tumatambay doon si Eden ay palaging naabukas ito. Doon ako madalas tumatambay kapag si Eden lang ang naroon kasama yung mga kaibigan ko. Pero kapag may kasama siya ay hindi mo ko masasabihang pumunta sa bahay na yon. Kahit napilitin pa ako ng mga kaibigan ko. Otomatikong magpapasa ko o di kaya magdadahilan na may iba akong gagawin. Hindi ko rin kasi alam kung ako lang ba yung nakakaramdam ng takot tuwing naroon ito sa underground ng bahay ni na Eden. Kasi base sa nakikita ko sa mga batang kalaro namin ay parang normal lang sa kanila ang presensya ng babae habang naamasid ito kay Eden na nakikipaglaro. Ewan ko lang ha, hindi ako mapalagay nun. Bukod kasi sa pagiging tahimik ng babaeng yon, ay itim pa ang suot nito. Madalas itong tumatambay sa underground ni na Eden. Napapansin kong napapadalas ang pananatili nito sa underground na hindi ko gusto. Grabe kasi yung nararamdaman kong kilabot kapag nakikita ko yung itsura niya. Isang araw, naglaro kami doon. Sakto wala ito. Kaya kampante lang akong umupo sa bintana sa underground nila. Bali ang posisyon ko ay nakatagilid. Dalawa kami ng isa ko pang kaibigan. Nakasandal kami sa gawa sa kahoy na pansara ng bintana nila. Tanghaling tapat pa nun at relax lang ako. Makalipas ng ilang minuto, unti-unti akong nakaramdam na panayuan ng balahibo. Medyo may kakaiba sabi ko, pero hindi ako nagpahalata. Alam ko at ramdam ko kapag nakaramdam na ako ng kilabot sa bahay ni na Eden. Siguradong susulpot na naman yung babaeng nakaitim. At hindi nga ako nagkamali ng hinala. Bigla na lang sumulpot sa gilid ng kaibigan ko na kalaro namin ni Eden yung tinatawag kong Black Lady. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko siyang naatayo na pumantay sa kinauupuan namin. Kapag nakatayo ka sa loob ng underground, malabong pumantay ka sa kinauupuan namin. Doon na ako biglang napatayo at napadako ang paningin sa paa ng babaeng yon. Mas lalong nanlaki yung mga mata ko sa nakita. Hindi kasi naatapak yung mga paa niya sa sahig. Masyadong mabilis ang mga pangyayari nun. Humarap ito sa kaibigan ko at walang pasabing hinila ito. Bigla na lang nalaglag yung kaibigan ko na nakaupo sa may bintana. Malakas na kalabog ang nangyari. Diretsyong bagsak siya sa ilalim. Dilat pa ang mga mata nito dahil sa pagkabigla. Yung mga kaibigan ko ay nagulat din. Pagkatapos ay nagkagulo na sila bago pa dumating yung tulong. Ako naman ay nakatunganga lang sa Black Lady. Doon ko lang ito nakita ng malapitan. Hindi klaro yung mukha nito dahil nakaharang yung iilang hibla ng kanyang buhok sa mukha niya. Tapos yung mga mata niya, blanco at kulay itim din. Nanlamig at nanigas yung buong katawan ko nang makita itong dahan-dahan na ngumiti bago naglaho na parang bula.
Saka naman dumating yung tulong at kasama ako sa dinala sa ospital. Hindi ako maapaniwala nun. Bilang bata pa nga ay takot na takot ako nun. Halos hindi ako makausap ng pamilya ko. Tuwing sinusubukan ko kasing magsalita ay lumilitaw sa harapan ko yung Black Lady. Nakalagay yung hintuturo niya sa gitna ng bibig niya na parang sinasabing huwag ko siyang isusumbong. Takot na takot ako kapag lumilitaw ito sa harapan ko. Doon ko lang din napagtanto na masamang nilalang yung babaeng nagpapakita sa underground ni na Eden. Pina-check up pa nga ako pero parang iba talaga yung epekto sa akin. Halos hindi ako makapagsalita ng maayos noong mga panahon na yon. Hanggang sa may naapagsabi na subukan daw magpakonsulta sa albularyo. Doon nalaman ng pamilya ko ang dahilan kung bakit hindi ako makapagsalita. Mahaba-habang gamutan mula sa albularyo ang nangyari nun. Mga 1 buwan din mahigit ang nakalipas bago ako muling nakapagsalita ng maayos. At yung kaibigan kong nalaglag, na comatose pa nga. Nagka-blood clot kasi yung ulo dahil sa pagkabagsak niya. Pinablesingan yung bahay ni na Eden. Tinabunan na rin yung underground nila. Matapos kasi ng insidenteng nangyari sa kaibigan ko, ay sunod-sunod na ang nalalaglag doon. Kaya tuluyan ng tinabunan yung underground. Lumipat na rin kami ng bahay. Ito kasi yung payo ng albularyo para tuluyan na akong tantanan nung Black Lady. Yung huling balita ko nga sa kaibigan kong nakomatos, nagising na siya pero naging baldado. Ang saklap lang. Nang dahil sa nangyari noon, kaya nabuksan yung third eye ko. Kahit papaano ay nasanay na at mabuti na lang talaga, hindi ganun nakakatakot yung mga kaluluwang nakakasalamuha o kaya nakikita ko ngayon. Tinuruan din kasi ako kung paano sila huwag pansinin para hindi nila gambalain yung buhay ko. Pero dahil nagka-interest rin ako sa mga paranormal, gusto ko pang lawakan yung kakayahan kong makakita at maipag-usap sa mga multo. Aalamin ko ang dahilan kung bakit hindi pa sila maatawid sa liwanag. Gusto ko rin bang maatulong? Baka katulad nung sa Black Lady sa underground, may mga hindi pa natapos sa mundong ibabaw. At kapag may na-encounter man ulit ako na kakaiba, isishare ko agad sa inyo. Ito lang yung kwento ko, Sir Bob. Maraming salamat sa inyo. Nagkaroon kami ng chance para ibahagi yung mga nakakatakot naming kwento. Sa susunod ulit, more power sa inyong channel. Magandang hapon sa lahat, lalo na po sa inyo, Sir Bob. Ako pala sa Cliff from Cebu. Gusto ko pong ibahagi ang nakakatakot na karanasan ko nung 10 taong gulang pa lang ako. Naging childhood trauma po naming dalawa ng kapatid ko yung experience na yon. Parang ginawa pa ngang panakot sa amin yon na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yung nangyari sa amin noon. Naalala ko pa yung harapan ng bahay namin ay isang high school. Sa gilid naman nito na apwesto ang kulungan ng lungsod na katabi ang isang post office, daycare, health center at munisipyo. Yung likurang bahagi naman ng kulungan ay isang lumang stage na sira-sira na. Ginawa yung playground ng mga kapwa ko bata. Ginawa naming slide ang may pagka-elevated na hagdanan. Ang bahaging yon ay may nakatayong puno ng akasya at isang matandang puno ng sampalok kung saan din kami madalas umaakyat tuwing tanghali. Pero natigil yung paglalaro namin doon nung naglaro na kaming dalawa ng kapatid ko na 8 years old pa lang ng mga panahon na to. Maaga kaming umuwi. Nagmamadali pa nga dahil gusto na naming dalawa ng kapatid ko ang maunang maglaro sa lumang stage. Sinadya ko pa talaga na unahan yung mga kaklase ko sa lumang stage na yon para kami yung unang maglaro at wala nang choice ang ibang maglalaro at pagbigyan kami ng kapatid ko na kami muna roon. 4:00 pa lang ng hapon. Marami kaming kasabayan doon pero maaga silang nagsipag-uwian dahil sa panahon.
Medyo makulimlim na kasi yung langit. Takot yung mga kalaro ko na maulanan dahil malayo rin yung mga bahay nila mula dun sa stage. Kampante lang naman ako noon dahil ilang hakbang lang naman yung pagitan ay bahay na namin. Kaya kahit makulimlim pa, ay nanatili pa rin kaming dalawa ng kapatid ko doon. Hindi nga namin alintana yung malamig na simoy ng hangin dahil mukhang uulan. At kung uulan man, ay sabi ko, mas masaya. Mas madulas, mas maganda mag-slide sa hagdanan ng lumang stage. Pwede rin naman kaming maligo sa ulan, total, Sabado kinabukasan. Ayun na nga. Habang naglalaro, ay may napansin akong babaeng nakasuot ng itim na bestida na atagilid na naatayo sa gilid ng lumang stage. Nung una ay hindi ko muna ito pinansin kasi iniisip ko na baka empleyado na nagtatrabaho doon at tumambay lang bago umuwi. Ang iniisip ko pa ay bahala siya dahil nag-enjoy kami sa paglalaro. Pero wala pang 5 minuto ang nakalipas, biglang na out of balance yung kapatid ko. Pumalahaw ito ng iyak. Dinaluhan ko siya agad. May gasgas siya sa magkabilang tuhod, pati nga yung siko niya na ginawang pantukod ay duguan din. Natanggal nga rin yung isang ngipin at pumutok yung kilay. Kabadong inaalok ko yung kapatid ko. Unang pumasok sa isip ko noon, malaking pamalo ni mama. Sigurado akong mapapalo ako pag uwi dahil sa nangyari sa amin. Bumalik ako sa wisyo nung umiiyak na nagsabi yung kapatid ko na may humila daw sa kanyang babae nung mag-i-slide na sana siya. Seryosong napatingin ako sa kanya. Kami lang naman kasi ang magkasama roon at sigurado ako na nahulog siya dahil na out of balance siya. Pero iginiit niya na may humila raw talaga sa kanyang babae. Naguguluhan pa rin ako ng atitik sa apatid ko. Mahirap kasing isipin yung mga sinasabi niya. Alam kong may babae kaming kasama pero naatayo lang naman siya. Siguro mga ilang metro ang pagitan mula sa kinaroroonan namin. Noong mga oras na yon, bigla akong kinabahan. Pasimple pa akong lumingon sa kinaroroonan ng babaeng nakaitim kanina. Nagulat pa nga ako nang magkasalubong ang mga tingin namin. Bumalot sa buong katawan ko yung sobrang takot. Naatingin na pala yung babae sa aming dalawa ng kapatid ko. Ang naadagdag ng takot ay nang mapansin ko na purong itim yung kulay ng mga mata nito. Kaagad na pinasampa ko sa likod yung kapatid ko. Hindi pa kami nakaalis ay nakita ko nang papalapit ito sa amin na hindi man lang sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Naiwanan ko patuloy yung tsinelas ko habang tumatakbo kami. Mas natakot pa ako nung sinabi ng kapatid ko na naasunod na talaga sa amin yung babaeng nakaitim. Sumigaw na ako noon hanggang maarating kami ng bahay. Kaunti pa lang ang mga bahay dati kaya walang ibang tutulong sa amin. Kahit masakit yung mga paa ko ay pinilit ko talagang maalayo doon banda. Nag-alalang sinalubong kami ni mama. Umiiyak pa rin yung kapatid ko habang patuloy na sinasabi na hinahabol kami ng babaeng nakaitim. Pero nang maalampas na kami sa may puno ng sampalok ay hindi na ito sumunod pa. Dinala agad kami ni mama sa simbahan na malapit lang sa bahay. Hindi na kasi makausap ng maayos yung kapatid ko noon. Ako naman ay parang natulala. Hindi makapagsalita dahil sa takot. Pinadasalan kami ni Father at binigyan ng holy water. Pinagbawalan muna kami ni mama na magpunta roon. Kaya simula noon ay hindi na kami dumadaan o kahit naglalaro pa sa lumang stage. Ang kwento pa nga ni mama ay hindi raw kami yung unang pinagpakitaan doon. Marami raw mga bata. Medyo nung tumanda-tanda na ako ay nalaman ko yung kwento tungkol dun sa babaeng itim. Pinagsamantalahan na raw ito doon mismo sa lumang stage. Sa puno ng sampalok natagpuan na nakasabit yung katawan nito. May sabi-sabi pa na dugo ng babaeng yon ang ginamit panulat sa dingding ng lumang stage. Matagal ng panahon kasi na nangyari yon. Pero ang sabi ay hindi pa rin nakakamit ng Black Lady na yon ang hustisya dahil walang may alam kung sino ang gumawa sa kanya nun. 25 years ago na rin ang nakalipas. Wala na akong naging balita. Nung nakaraan kasi ay umuwi ako doon
malaki na ang pinagbago ng lugar. Wala na yung lumang stage, pero ayon sa mga empleyado ng building na pinatayo doon, ay patuloy pa rin ang may pagpaparamdam ng itim na imahe. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mapili ninyong basahin ang aking pinadala. Silent listener niyo po pala ako. God bless sa inyo. Hi Sir Bob, magandang araw po sa inyo. Ako po pala si Jeremy from Mandaluyong. Nangyari lang po ito last year. Bagong lipat lang kami sa isang lumang condominium na malapit sa isang mall sa EDSA. Since itong condo lang ang pinaka-accessible sa work namin ng live-in partner ko. Nakuha ko ito sa murang presyo. Pina-assume ng naunang nakatira. Hindi ko pa ito fully paid. Pero pinayagan na akong tumira. I don't know what his reasons were kung bakit niya pina-assume ito. Basta thankful ako nun dahil sakto yung paglipat namin. Actually, ako lang yung natutuwa na sa kondo ang pag-iisayan namin ng live-in partner ko. Kasi siya ay hindi. Palagi na tong sinasabi na may kakaiba daw sa nakuha naming unit. Hindi niya raw feel ang vibes kasi parang nakikiripihan siya. Which is true naman, kasi kahit maski ako sa sarili, aminado ako na parang ang bigat ng aura nito. Pero that time, ang mahalaga as sa akin ay meron kaming matulugan pansamantala. Saka na namin isipin ang paglipat ulit kapag nakaluwag-luwag na. Pero unang 3 araw pa lang namin doon ay lagi na lang kami napupuyat. Yung tenants kasi sa katabing unit ang dahilan. Unang gabi namin doon, pabalandra ang bukas at sara ng pintuan nila. Tapos may naririnig akong bata na tumatakbo papalabas base sa tono ng boses nito. Naririnig ko rin yung boses ng isang babae habang tinatawag ang pangalan ng bata. Sinilip ko nga yung mga to mula sa loob, pero itim lang na damit ang nakita ko. Ni hindi ko naaninag yung itsura ng babaeng tenant sa kabilang unit. Kaya pinalampas ko na lang muna yon dahil baka nasaktuhan lang kami. Nung second night naman, mga around 8:30 yon ng gabi, habang nanonood ako sa may sala. Narinig ko ang malakas na pag-iyak ng isang batang lalaki. Siguro inabot ng kalahating oras yung pag-iyak nito na halos wala na akong maintindihan sa pinapanood ko. Ang lakas talaga. Pinatay ko na lang yung TV at pumasok ng kwarto. Nag-decide ako na sa kwarto na lang hintayin yung live-in partner ko. Mga 9 PM na rin kasi ito nakaka-uwi. Nakaidip na nga ako nang makarinig ng sunod-sunod na pagkatok. Chinek ko muna yung CCTV. Nakita kong may babaeng nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng itim na bestida. Nagtataka pa nga ako kung sino yon, wala naman akong ine-expect na bisita. Muli ko na namang narinig yung malakas na pagkatok. Pinakinggan ko muna ng maigi kung saan nanggagaling kasi hindi naman gumagalaw yung babae sa labas ng unit namin. Actually nakatayo lang talaga ito. Kaya nagtaka pa nga ako kung bakit nasa pintuan ng unit talaga namin nanggagaling yung ingay na may kumakatok. Tapos may dumating na lalaki. Nakatingin lang ako sa CCTV. Tiningnan ko kung anong gagawin niya. This time, nakita ko na yung pagkatok nito sa pinto namin. Di ganun kaliwanag sa labas kaya hindi klaro kung sino ang lalaki sa labas. Nagdadalawang isip pa nga akong pagbuksan dahil imposibleng partner ko yon since may spare key naman ito. Hindi muna ako kumilos. Tinawagan ko muna yung partner ko. Sinagot niya ito na malilate daw siya nung uwi dahil pinag-overtime sila. After ko marinig yung sinasabi niya sa kabilang linya, doon na ako nagsimulang makaramdam ng matinding kilabot. Sa isip ko pa noon, sinong matinong tao ang kakatok sa pintuan ng iba? Nagkunwari na lang akong walang narinig. Natatakot din kasi akong magbukas ng pinto. Since pag-check ko ulit sa CCTV, naatayo pa rin sa harapan ng pintuan namin yung nakaitim na babae.
at nakatingin ito sa direksyon kung saan ko nilagay yung CCTV cam. Para akong pinako sa pwesto. Seryoso ang mukha nito. Pagkatapos, hinila ng lalaki yung buhok nito. Nakita kong nakatitig pa rin yung babae sa CCTV habang walang awang pinaghahampas ng lalaki yung ulo ng babae sa dingding. Tapos may lumabas na batang lalaki. Rinig ko sa loob ng unit yung malakas na palahaw nito. Napataay pa nga ako ng bibig dahil sa takot. Tuluyan nang pumasok ang mga ito sa kabilang unit. Nauuhaw ako na hindi alam ang gagawin, pero hindi ako kumilos. Legit kasi yung kaba ko. Ramdam ko yung panginginig ng mga tuhod ko habang nag-aabang ng oras. Takot na takot ako noong mga panahon na yon. Nakailang beses pa nga akong tumawag sa guard, pero walang signal yung phone ko. Mga around 11 PM na dumating na yung partner ko. Niyakap ko agad siya tapos umiiyak na nagsumbong dito. Ang sagot nito sa akin na maghahanap na lang siya ng lilipatan namin kinabukasan dahil kakaiba rin daw yung pairamdam niya sa unit na yon. Nagkwento rin siya sa akin na may nakasabi raw siyang babaeng nakaitim sa elevator at sa floor daw namin ito bumaba. Baka iisa lang daw yung babaeng nakita ko at yung nakasabayan niya. Kinabukasan ay sabay kaming pumasok. Ika-third day na yon. Pero mas maaga lang akong umuwi. Kabado pa nga ako habang binuksan ko yung unit kasi parang may napansin akong anino na dumaan. Tahimik lang naman yung kabilang unit. Nagmamadali akong pumasok pagkabukas ng pinto. Para akong nagtatago sa hindi ko alam kung sinong pinagtataguan ko. Walang maingay ng hapon na yon. Nakapag-prepare na rin ako ng dinner nang marinig ko na naman na parang may kalabugan sa kabilang unit. Tapos dinig kong umiiyak yung babae. Sumisigaw na rin ito na parang nagmamakaawa. Nagpanik ako lalo nang makita na parang may dumadaan na itim na figura sa may sala namin. Naisip ko pa noon na bakit wala man lang umaksyon sa pananakit ng asawa ng babae sa kabilang unit. Kinontak ko agad yung guard sa baba. Sinabi ko yung mga narinig ko, mga nakita. Nakahapon pa ako tawag ng tawag sa kanila pero hindi makontak. Pero simple lang yung naging sagot nito sa akin. Pero pairamdam ko, pinuhusan ako ng malamig na tubig. Imposible daw yung sinasabi ko dahil wala namang nakatira sa kabilang unit. Matagal na raw walang naninirahan doon. Naipagtalo pa nga ako sa kanya. Kinausap ko pa nga ito na puntahan ako para kaming dalawa ang titingin sa kabilang unit. Pero ang tanging sagot niya na ipagpabukas ko na lang daw. Pinaghalong inis at takot yung naramdaman ko noon. Inis dahil sa abastusan nito at takot dahil talaga bang hindi occupied yung kabilang unit. Kung ganon kaninong boses yung mga narinig ko at sino yung babaeng nakaitim at yung lalaking sumundo sa babae kagabi. Ewan ko kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob nung gabing yon. Lumabas ako ng unit namin. Nagdala lang ako ng kaunting gamit at naghanap ng matutulugan ng gabing yon. Tinawagan ko na lang yung partner ko na doon na dumiretso dahil hindi ko na kaya yung mga naririnig ko sa kabilang unit. Takot na takot ako habang kinakwento ko sa partner ko yung nangyari. Kinausap namin yung pinagbilhan namin. Mabuti na lang at hindi pa namin ito fully paid dahil may hirapan na talaga akong ibenta ito sa iba. Ayoko rin naman na ma-experience din ng ibang tao yung naranasan namin sa unit na yon. Kinabukasan, inalam ko talaga yung kwento tungkol doon sa unit. According sa mga napagtanungan ko, may pinatay na magnanay sa kabila. Ninakawan daw ang mga ito. Nagpunta ako ng church namin after makalipat. Pinagdasal ko na sana ay matahimik na yung babae at yung anak nito. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala yon. Ito lang po Sir Bob ang aking kwento. Salamat in advance kung inyong mabasa. Hopefully ay marinig ko rin ito sa inyong channel. After ko ma-experience yon ay nakahiligan ko na rin ang makinig ng mga horror stories na may mystery cases. At ang stories niyo po sir ang isa sa mga paborito kong painggan.
kahit na may pagkamatatakutin pa rin ako. More subscribers and listeners pa po sa inyong channel. Kumusta kayo, sir? Tawagin na lang akong Liz mula sa Misamis Oriental. Bagong listener niyo po ako. Gusto ko sanang i-share yung nakakatakot na karanasan ko dati nung nasa high school pa lang ako. Marami-rami na rin akong naging experience na nakakakita ako ng multo. Pero ito yung masasabi kong pinakamalala. Nag-aaral po ako dati sa isang Catholic school. May event kami noon na kinilangan namin na mag-stay magdamag pero nasa covered court lang kami ng school. Bali yung katabi noon ay simbahan at yung katabi naman ng simbahan ay covered court. At ang nakabukas na ilaw lang noon ay sa covered court. Sobrang dilim noon. Hindi ko nga alam kung bakit nila pinatay yung ilaw sa school, may event kami nung time na yon. Tapos may mga errands pa silang pinapagawa na kailangan sa loob ng school kukunin. Ito na po yung nakakatakot na part. By group kaming intusan ng teachers namin. 5 bawat grupo. Ang unang grupo ay inutusan na may kukunin sa library at yung library ng school ay naapwesto sa 2nd floor. Ang group ko naman ay sa clinic, yung iba sa faculty at sa office ng cadets. Hindi ko na alam yung sa iba. Parang game siya na paunahan sa pagkuha. Nang ang group na namin yung tinawag ay kabadong tumayo ako. Hindi ko maintindihan yung kabog sa dibdib ko. Mula sa pagpasok pa lang ng gate ng school ay nakaramdam na ako ng kakaibang lamig. Hindi na ganun kadilim katulad kanina. Nakabukas na ang faculty office na nasa ground floor lang nakapwesto. Nakabukas din ang ilaw ng library sa 2nd floor na nasa kanang bahagi. At yung kaliwang bahagi naman naapwesto ang computer lab. Habang naglalakad kami papunta sa clinic na naapwesto pa sa dulong bahagi ng ground floor, ay minamataan akong anino na naatayo sa gitnang bahagi ng 2nd floor. Bigla akong kinilabutan. Na-steady lang kasi yung aninong nakita ko. Para bang pinagmamasdan kami nito habang naglalakad papunta sa clinic. Hindi lang ito ang napansin ko habang papasok ng clinic dahil maski sa kantin ay may nakita rin akong mga anino. Ramdam ko na ang panlalamig ng katawan ko noon pero pinipigilan ko lang. Pabigat din ng pabigat yung paligid dahilan para hindi ako mapakali. Mabuti na lang talaga at nauna kaming makita ang pinapahanap kaya mauuna kaming lalabas at makabalik na sa covered court. Lakad takbo ang ginawa namin noon. Dahilan kaya sinundan kami ng mga anino. Patindi na ng patindi yung takot na naramdaman ko noon na ayaw ko namang ipahalata dahil hindi ko alam ang posibleng mangyari. Nang malapit na kaming lumabas ng gate ng school, nakatayo ang isang itim na figura. Ramdam kong papunta ito sa kinaroroonan ko. Pumikit na lang ako sa takot pero malakas na hangin lang yung parang yumakap sa akin. Yung parabang na-bounce back yung puwersang iyon sa harapan ko. Saka naman biglang bumagsak yung isang groupmate namin. Tapos nasundan ng sigawan ng ibang grupo sa loob ng school. Yun talaga ang pinaka-worst na naranasan ko. Nasaksihan ko kasi kung paanong nasapian yung kagrupo ko ng gabing yon. Akala ko talaga ako ang papasukan ng aninong yon pero hindi siya nagtagumpay. Takot na takot ako na makita kung paanong nagwawala yung groupmate ko ng gabing yon. Kinabukasan ko nalaman yung nangyari sa kanila. Sabay silang dinala sa simbahan. Ako naman nung mga panahon na yon ay hindi na naglakas loob na makiusyoso dahil matinding trauma sa akin yung nangyari. Hanggang nga ngayon ay may takot pa rin ako sa madidilim. Grabe rin yung nararamdaman kong takot kapag open space na madilim. May mga nakikita pa rin ako hanggang ngayon pero pasalamat ako na walang kakayahan yung katawan kong pasukan ng kung anumang elemento. Hindi ko lang alam kung anong klaseng elemento yung black lady na yon dahil mukha itong babae base sa figura. Ito lang po ang kwento ko.
Tuloy-tuloy lang ako makikinig sa inyo, sir. Maraming salamat po sa inyong oras